So ito mga kababayan yung ating unang pag-uusapan. Patungkol ito kay Junvic Rimulya, mga kababayan. Ito po, sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung sabi, mga kababayan, ni Junvic Rimulya. Ito po ay sa post po no ng Facebook ni Pinoy Celebrity News. Ayan, ito po post ni Pinoy Celebrity News. Ang sabi di umano dito sa post ni Pinoy Celebrity News, kay Junvic Rimulya at kay PBBM. Dito mga kababayan, nakalagay, pwede ko kayong ipakulong sa mga akusasyong walang basihan. DILG Secretary Junvic Rimulya nagbabala sa publiko sa mga maling akusasyon laban sa Pangulo. Patay kayo dyan. Ito ang hinihintay ko, mga kababayan. Sige, gusto nyong marinig ulit? Gusto nyong maranasan ulit yung nangyari kay yung nangyari kay ang nangyari doon kay yung kay ginawa ni Aimee noon, nung pangalan noon mga kababayan, yung pumuna sa kanya doon sa stage, pag-uwi patay na, di ba? Nako, ito na mga kababayan. Maraming DDS nag-iyakan mga kababayan patungkol dito sa statement ni DILG Secretary Junvic Rimulya. Ang sabi kasi niya, pwede ko kayong ipakulong sa mga akusasyong walang basihan. DILG Secretary Junvic Rimulya nagbabala sa publiko sa mga maling akusasyon laban sa Pangulo. Isa na yung mga nagsasabing bangag, adik, quick leader, magnanakaw, mastermind, sangkot. Nako, eto na mga kababayan. Nagbigay ng seryosong paalala si DILG Secretary Junvic Rimulya sa publiko kaugnay ng lumalalang pagkalat ng samot-saring paratang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang sapat na batayan. Ayon sa kalihim, ang mga akusasyon na walang pruweba ay hindi lamang nakakasira sa reputasyon ng isang tao, maaari rin itong magresulta ng kasong kriminal. Patay kayo dyan. Pwede ko kayong ipakulong sa mga paratang na walang basihan at walang ebidensya laban sa Pangulo. May hangganan ang freedom of expression or freedom of speech, lalo na kung nakakasira na sa kapwa at sa bansa. DILG Secretary Junvic Rimulya. Iginiit ni Rimulya, kahit may kalayaan ang bawat Pilipino na maghayag ng opinyon, hindi ito nangangahulugan na pwede kang mang-akusa ng walang ebidensya. Kapag ang isang tao ay nagpakalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media, maaari itong mapasok sa, eto na mga kababayan, mga vloggers vloggers, Guanzon, Aimee, Kiko Barsaga, Topacio, si Respicio, si Vic Rodriguez, Glenn Chong, patay kayo nito. Maharlika, sino pa? Katibinag, patay kayo dito. Ito, mga nakalagay mga kababayan. Ayan kahit may kalayaan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, hindi ito nangangahulugan na pwede nang mag-akusa ng walang ebidensya kapag ang isang tao ay nagpakalat ng maling impormasyon. Lalo na't sa social media, maaari itong pumasok sa andyan pa si Banat Bay, patay kayo dyan. Ayon sa kalihim, hindi porket trending or nakikita online ay totoo na. At kapag ang paratang ay tumutukoy sa Pangulo nang walang malinaw na basihan, sa Pangulo to hindi kay Sara, hindi kung kanino man, sa Pangulo. Ito, nakalagay. Ayon sa kalihim, hindi porket trending or nakita online ay totoo na. At kapag ang paratang ay tumutukoy sa Pangulo na walang malinaw na basihan, pinag-iisipan na ito ng gobyerno para panagutin ang mga nasa likod nito. In example ko na sa inyo mga kababayan, naalala ninyong yung nasa Cebu, yung lalaking nag-post ng headshot? Tiklo! Ito na, mga kababayan. Kahit man daw ito'y online or trending, ay hindi porkit nakita niyong trending ay totoo na. Po. Pinag-iisipan na ito ng gobyerno para panagutin ang mga nasa likod nito. Yung mga nagpo-post dyan, yung mga Facebook page ninyo. Ito na nga, Diyos ko. Guanzon, Kiko Barsaga, Aimee Marcos Bata, pa kami ni Bongbong. Patay ka dyan. Ito na nga ba yung sabi ni Aimee na ikukulong daw si Sara sa 2027, pati siya? Hala! Nako. Ito for BBM only, not for Sara. Kay BBM lang po ito, sa Pangulo lang. May kapangyarihan ang Pangulong magpadampot. Bakit? Sasabihin nila, bakit mo dinampot? Bakit mo pinakulong? Nung panahon nga ni Digong, yung teacher, di ba, na nag-post na kung sino ang makapatay kay Digong, magbigay siya ng 50 million, di ba pinadampot ni Digong?
Di ba? Pinadampot ni Digong, baka nakalimutan ninyo. Di ba? Yung pinadampot ni Digong, naalala ninyo? Ito, mga kababayan. Ito ipakita ko sa inyo. Baka sasabihin ng mga DDS, bakit ganun? Wala namang kalayaan ng Pilipinas, wala namang kalayaan ng mga Pilipino na magsalita. Bakit ipa-aresto? Bakit ipadampot? Ito, teacher, pinadampot ni Duterte. Ayan mga kababayan. Ito. In 2020, a teacher was arrested for saying on social media that he is willing to pay 50 million pesos to any person who could kill then President Rodrigo Duterte. Ayan. The teacher was charged with acts inciting to sedition, but an Olongapo court later dismissed the case, citing technicalities on the teacher's arrest. Hala. What is on trial here is actually even our justice system. But now we will have the opportunity to show that no one is above the law and that accountability can be exacted. If we are not able to apply the law to other people who have influence and power, what kind of government can we provide? In 2020, a teacher was arrested for saying on social media that he is willing to pay 50 million pesos to any person who could kill then President Rodrigo Duterte. Nako. The teacher was charged with acts inciting. Diba? Kita ninyo? Arestado. So ngayon, ang sasabihin ng mga DDS, grabe naman, martial law na ba? Martial law na ba? Bakit nung panahon ni Digong, naalala niyo yung teacher? Freedom of speech din yun. Di ba? Freedom of expression yon, pero pinadampot ni Digong. Nako. Tapos pag si BBM, minura-mura, pinagbantaan, sinabihang adik, sinabihang bangag, sinabihang magnanakaw at mastermind, okay lang? Bakit nung sa panahon ni Digong, hindi pwede yan? Sabi ni Remulla, ang mensahe ni DILG Secretary Remulla ay malinaw at direkta. Responsibilidad ng bawat Pilipino na maging maingat sa paglabas ng akusasyon lalo na sa social media. Sa panahon kung saan mabilis kumalat ang maling impormasyon, mas kailangan ang disiplina at pag-iingat. Nako, mga kababayan, ito po ang sabi ni John Vic Remulla. Patay kayo, mga kababayan, Yung mga DDS dyan na mahilig magsabing bangag-bangag, adik-adik. Nako. Tapos sasabihin nila, ano to, martial law na? Wala na, martial law na talaga, administrasyon ni Bangag. Di ba? Magagano ng mga DDS niyan. Ito, basahin natin. Ito basahin natin yung comment. Ito, 9,000 ang comment dito. Ito, sabi ni Joey Almonte, dapat lang ikulong ang mga maninira sa Pangulo, mga walang galang. Yan ang dapat dahil binastos at pinaparatangan ang Pangulo. Di ikulong nila buong sambayan ng Pilipino. OMG, wala kayo dyan sa pwesto na yan kung di dahil sa taong bayan. Putang ina, ito naman si Hazel Pulia, yung kamukha ni Michael Jackson. Isang taga-comment na kamukha ni Michael Jackson. Nagko-comment tapos si Michael Jackson ang profile. Mga trolls post ng post, walang katotohanan. Mga DDS. Diba? Ano yung walang ebidensya? Yung mali-malitang pera na pinakita, hindi ba yun ebidensya? Ayan na naman tayo sa mali-malitang pinakita ni Saldico, hindi ba daw ebidensya? Paano yung mga pinapakita ni Sara, ni Madriaga kay Sara, hindi ba yun ebidensya? Ayan, yan mga DDS, dyan kayo mabubutasan Pagdating kay Saldico, na hindi naman nag-take oath, walang pinanumpaan sa salaysay, walang notaryo, diba? At hindi siya nanumpa sa anumang ahensya ng gobyerno, sabi nila, ebidensya daw yun, mali-malitang pera. Pero kay Madriaga, merong notaryo, merong affidavit, peke daw. Diba? Ito yung sakit ng mga DDS. Alam mo yun, sa totoo lang mga DDS, kapag pabor sa inyo, kahit peke, katulad kay Gutesa, kahit peke, okay sa inyo. Di ba? Pag hindi pabor sa inyo, at may ebidensya, may pruweba at notaryado, at detalyado, may affidavit, nilagdaan ng abogado, sasabihin ninyong peke. Antayin natin kung anong resulta dyan kay Sara sa mga nagsabing peke. Di ba? Ito. Ayan. Bob Marley, you will never justice in a world where criminals make the rules. Di ba? Sabi niya. Nako, ito pa si Rodsky Potsky. Martial law na ba? Parang ayaw nilang pagsalitain ang mga tao. Sila na lang dapat sundin. Walang problema magsalita. Netrits Bandar. Walang mali magsalita. Kasi kalayaan natin yan. Pero yun bang mga sinasabi niyo, totoo ba? Di ba?
Oh, sige, sampulan mo nga, sabi ni Otler. Ano to? Reneses. Ito, sabi ni Otler. Sampulan mo nga, unahin mo ang mga kilala dyan. Senator Amy Marcos, Kung Barsaga, Kung Edgar Irese, Attorney Rowena Guanzon, Attorney Perdito Pasio, Attorney Harold Respicio, at marami pang mga kilalang vloggers. Pag nagawa mo yan, maniwala ako sa'yo, gawin mo, huwag puro salita. Nako, John Vic Remulla, hinamon ka ng isang DDS. Kung kaya mo na ba daw magpakulong? Nako, ito na nga mga kababayan. Paalala mga kababayan, sa panahon ni Digong pinakulong ang teacher. Kaya imposible ngayon sa panahon, lahat ng vlogger Kent nagmumura kay Marcos kulong. Sabi ni Ma'am Jocelyn. Paalala lang ha, si John Vic Remulla po ito, DILG po ito ng administrasyon ni BBM. Hindi po ito papahiwatig na pag minura si Sara ay si John Vic ay aarestuhin ang mga nagmumura kay Sara. Hindi po amo ni John Vic si Sara. Di ba? Yan ang totoo, mga kababayan. Di ba? Kita niyo mga DDS, sasabihin agad, martial law na daw, ganyan-ganyan, silent martial law. Aba, yung panahon ni Digong, kung naalala ninyo, yung teacher. Ganon ako. Labing isang beses naman ka. Diba? Yung teacher. Ayun o. Mula Santa Cruz, Zambales, hinanap ng NBI dagupan ng high school teacher na si Ronald Mas. Nag-post kasi siya sa Twitter na magbibigay ng pabuyang 50 milyong piso sa sino mang makakapatay kay Pangulo Rodrigo Duterte. Ayan. Di ito nagustuhan ng mga netizen, kampi man o kontra sa Pangulo. Post lang yan Nang arestuhin, humagulgol ang suspect. Ayon kay Mas, nagawa lang niya ito para may makapansin sa kanyang account at dumami ang followers at retweets. Parang, bakit yung iba daming retweets? Sabi ko, bakit sa akin ko? So gusto mo na sumikat? Magpapansin ko. Nilinaw niya na wala naman siyang ganong kalaking pera at ayaw naman daw niyang mamatay ang Pangulo. Huwag na tayo mapadagdag sa pasanin ng ating kapwa Pilipino. Tumulong tayo. Lalo na siya, gobyerno siya, tumatanggap siya ng sweldo. Katatanggap nga lang ng bonus. Pero siya ngayon ay naghahanap ng problema niya. Mula Santa Cruz, Zambales, hinanap ng NBI dagupan. Kita ninyo? Diyan pa nga lang, post pa lang yan, inaresto na eh. Post lang yan, inaresto. Paano pa ngayon may mga video na? Sasabihin, yung presidente ninyo bangag, yung presidente ninyo adik, yung presidente ninyo ganyan, magnanakaw, yung presidente ninyo mastermind, di ba? Nako, mag-ingat-ingat kayo, mga kababayan. Alangan naman ako yung aarestuhin. Bakit? Ni minsan ba sinabihan ko si BBM na adik? Ni minsan ba sinabihan ko si BBM mastermind? Nako, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, yari kayo mga DDS. Alangan naman mga kakamping kang nagsabi kay BBM, ang mga kakamping suporta kay BBM ngayon eh. Maskin si Sara nga, idol nga si BBM eh. Alangan naman mga kakamping kang arestuhin ni John Vic Remulla, ikakamping din yan si John Vic. Malamang sa malamang, ang arestuhin ni John Vic ay yung mga DDS. Di ba? Mga DDS, hindi pa ba malinaw yan? Malinaw pa sa kintab ng sinag ng noo ni Bato na nag-reflect yung katotohanan. DDS po talaga ang maaaresto dito. Bakit? Ni minsan ba may loyalistang nagsabing si BBM magnanakaw? Ni minsan ba may kakamping nagsabing si BBM bangag? Saan ba nanggaling ang salitang bangag? Di ba galing kay Digong, hindi galing kay Lini? Saan ba nanggaling ang salitang bangag? Di ba kay Digong? Hindi kay Lenny. Nako, Ma'am PB, hello po. Kay Ma'am Mary Jane at kay Sir Henry, hello po. Nako, mga kababayan, mga DDS. Ingat-ingat kayo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Hamon pa naman kayo ng hamon. Tapos kapag napalabasan kayo ng warrant, magtatago kayo. Magiging bato kayo di oras. Nako, mga DDS Yan na naman. Sasabihin na naman nila yan kay John Vic Remulla. Sige nga, ipakulong mo nga si Aimee. Sige nga, ipakulong mo nga si Rowena Guanzon. Sige nga, ipakulong mo nga si Kiko Barsaga. Pag pinakulong yung mga yan, sasabihin ninyo, naman, martial law. Ingat-ingat kayo. Ma'am Alice, hello po. Ma'am Regine, hello po. And kay Master Jerry Silpuno, hello po. Ingat-ingat mga DDS. Si John Vic Remulla may babala. Sa mga nagsabi daw na adik si BBM, bangag, magnanakaw. Kulong ang abutin ninyo. Nako, inciting to sedition yan.
Kung ano yung kaso ni Trillanes noon, ganyan ang magiging kaso ninyo. Eh si Trillanes nakalaya kasi bakit? Maraming ano yun. Diba? Mautak si Trillanes. Eh kayo, wala nga kayo pambili ng bigas eh. Diba? Mga mahihirap nga kahit pangit ang lahi ninyo, matatakaw nga kayo sa humba. Diba? Mga DDS ha, paalala lang. Si Trillanes pinakulong dahil sa inciting to sedition. Nakalaya kasi bakit? Si Trillanes may kakayahan, may abogado. Eh kayo mga DDS, wala nga kayo pambili ng bigas? Oh, makakalaya kayo? Pag nakulong kayo, tutulungan kayo ni Sara? Utot! Ang tutulungan ni Sara sa kulungan, si Tebes lang. Kasi bakit? Si Tebes may mapapala siya. Eh kayo, anong mapapala ni Sara sa inyo? Yung botong kapiranggot? Nako, eto na. Ala, Diyos ko, ito na si Romy. Oh, ito si Romy, sabi niya, gago, anong kulong? Hindi nga addict, bakit ayaw niyang magpa-hair follicle test? Sabi niya, hair follicle drug test. Alam mo, sa totoo lang, Romy, yung speaking of hair follicle drug test, tinanong na din si Digong niya noon, anong sagot ni Harry Roque? Diba? Ang tanong ng reporter, kailan magpa-drug test si Digong? Anong sagot ni Harry Roque? Ang Pangulo ay halal ng taong bayan at walang ninuman ang pwedeng magdikta kung ano man ang gagawin ng Pangulo. Diba? Kayo hamon kayo ng hamon ng drug test. Hair follicle test. Eh bakit nung si Digong hinamon ng reporter kung kailan magpa-drug test? Anong sagot ni Harry Roque? Baka nakalimutan ninyo. Ito pakita natin. Digong. Pakita natin, baka sasabihin na naman nila, Digong yun eh. Hamon. Nanawagan po kasi si Senator Trillanes na kailan daw po kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? Hindi ko po alam kung anong dapat na response dyan kay Senator Trillanes, no? Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi na pinapansin ng palasyo, no? Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Kita nyo? Nakita nyo? Diba? Noon hinamon ni Trillanes si Digong at ang mga Duterte kailan magpa-drug test. Anong sagot ni Harry Roque? Ang presidente ay halal ng taong bayan. Wala ni numan ang pwedeng magdikta sa kanya kung anong gawin ng presidente. Tapos ngayon didiktahan nyo si BBM. Diba? Ayan na. Diyos ko po. Ayan na. Diba? Sunog. Asan na si Romy? Ano Romy? Diba? Hair follicle test kang animal ka. Tapos nung si Digong noon, tinanong ni Trillanes, anong sagot ni Harry Roque? Walang dapat magdikta. Kung kailan ang Pangulo magpa-drug test. Magpapadrug test man o hindi, walang makapagdikta sa kanya. Diba? Kita ninyo? Kita nyo, mga DDS? Nung si Digong hinamon ng drug test, ang sagot ni Harry Roque, walang makapagdikta sa Pangulo kasi hinalal siya ng taong bayan. So ngayon, si BBM hinalal din ng taong bayan, bakit kayo mangingialam? Diba? Asan ka na, Romy? Pisting yawa ka, isa kang DDS na bubo, nagala ka na naman dito sa live ko, dagdag views kang hayop ka. Sagutin mo, Romy. Putang ina ka, isa kang bobo. Magpasko na lahat-lahat, matapos na yung taon, kabubuhan pa rin yung ipapamana mo sa anak mo, Romy. Matatapos na yung taon, Romy, 2026 na, bobo ka pa rin, tang ina mo. Diba? Asan ka na, Romy? Ma'am Chloe Nigel, hello po. Asan ka na, Romy? Putang ina mo ka, mag 2026 na, patatapos na yung taon, Noche Buena na bukas ng gabi, Putang ina mo, wala kang ng panghanda, inuna mo pa yung pagiging bobo. Yung pagiging bobo mo, ibenta mo yan para may panghanda ka, animal ka. Diba? Sunog ka, no? Asan na? Romy, mag-comment ka, tang ina mo, Romy. Romy, mag-comment ka, Romy, tang ina mo. Matatapos na yung taon. Diba? Patapos na yung taon, Romy, kabubuhan pa rin yung magiging New Year's resolution mo. Tang ina mo, ibenta mo yung pagiging bobo mo para may pambili ka ng hamonado. Diba? Sunod, mga kababayan. Diba, nasunog. Saan ka na, Romy? Magpakita ka, Romy. Di poga ka, di ka na nagko-comment, hayop ka. Romy? Sino pang DDS papasok dyan?
Di boga kay mga lintian, kay mga bobo, kay animal kayo. Herpulical test, kay nalalaman. Nung si Digong hinamon ni Trillanes, anong sagot? Walang makakapagdikta. Putang ina ka. Magsama kayo ni Digong. Tang ina nyo, ang bububo ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, kayong mga DDS, wag na kayong pumasok dito sa aking live nang wala kayong utak. Bakit? Magmukha kayong katawa-tawa. Yeah? Mamura ko lang kayo, dagdag sa views ko lang kayo. Di ba? So ito, sunod mga kababayan. No? Speaking of herpulical test daw. Ito na. Speaking of herpulical test, mga kababayan, hamon ng mga DDS.